baka sila'y dumami at mangyari na pagka nagkadigma ay makisanib pa sila sa ating mga kaaway at lumaban sa atin. Yun ang nasa isip ni Paraon dahil dumadami na sila at nagiging makapangyarihan na. Ngayon, ang utos ni Paraon noon ng mga panahon na yun, yung mga kumadrona, binigyan sila ng kautusan na kung makikita nila kung ang may papanganak ay lalaki, papatayin nila. Pero kung babae, bubuhayin nila. Pero itong mga kumadrona ito, itong mga hilot na ito, may takot sila sa Diyos. Hindi nila ginawa itong pinag-uutos ng hari na si Paraon. Kaya pinatawag sila, pero nagdahilan itong mga hilot na ito. Ang sabi nila, iba itong mga Egyptios at saka mga Hebrews, na kung pupunta pa lang sila sa, halimbawa, tinatawag pa lang sila, pagpunta nila, yun ang dinahilan nila nakapanganak na itong mga Israel. Kaya, ang nangyari mga kapatid, talagang dumami sila. Ngayon, ang ginawa ni Paraon, dinagdagan ni Paraon ang pahirap sa mga Israel. Kung ano yung mga trabaho na ginagawa nila, dinagdagan pa nila ng pahirap. Ganyan ang nangyari. Kagaya ang ginagawa nila noon, yung mga paggawa ng mga brakes, may mga, sabihin natin, yung mga raw materials niya, na mga dayami, hindi na sila binibigyan ng mga dayami noon. Hindi kusa na sila, dahil sa pagpapahirap, nung kusa na silang kumukuha. Pagkatapos, yung output nila, kumbaga yung resulta, dahil noon silang nagbibigay. Binibigyan sila ng mga raw materials. Pero nung nangyari, dinagdagan nila yung pahirap. Kaya ang nangyari, kumbaga yung output nila na magagawa nila, ang gusto nila, yun pa rin. Kaya ang bayan ay nangalat sa buong lupay ng Ehipto para kumanap ng mga panghalili sa dayami. Yan ang nangyari mga kapatid. Natapwat, habang dinadalamhati nila sila, ay lalo namang dumadami at lalong kumakapal at kinakaputan nila ang mga anak ni Israel. Habang pinapahirapan sila ng mga Egyptios, lalo namang silang dumadami. At ang ginawa ng mga Egyptio, pinapaglingkod na may kabagsikan. At kanilang pinapamuhay sila ng masaklap sa pamagitan ng mahirap na paglilingkod. Dahil nga naman, kaya dito, dininig ng Diyos, sabi nga dito sa nabasa natin, dahil sa kanilang kadalamhatian at daing, kaya dito nabuo yung Pasko na yan. Dininig ng Diyos, sabi sa nabasa kanina na, dininig niya ang kanilang daing. Dahil nga ang anak ng Israel ay nabuntong hininga dahil sa pagkaalipin at sila'y dumaing. At sa kanilang daing ay umabot sa Diyos dahil sa pagkaalipin. Kaya dito mga kapatid, dahil sa kadalamhatian at daing, dito na nagkaroon ng Pasko ng Diyos sa kanyang bayang Israel. At ano pa? Dito pa sa Exodo 3, 18 hanggang 19. At kanilang didinggin ang iyong tinig. At ikaw ay paroroon at ikaw at ang mga tanda sa Israel sa hari sa Ehipto, at inyong sasabihin sa kanya, ang Panginoon ng Diyos ng mga Hebreo ay nakipagtagpo sa amin. At ngayon pinahintulutan mo kami na maglakbay ng 3 araw sa ilang upang kami ay makapaghain sa Panginoon naming Diyos. Ito ang inihiling nila kay Paraon na 3 araw sila sa ilang para magawa nila yung paghahandog sa Panginoong Diyos. Dahil nga yung mga Egyptios, mga pagano yan, hindi sila naniniwala sa Diyos. Mga
Diyos-Diyosan ang kanilang sinasamba. Itong mga Israel naman, nakikilala nila ang kanilang sinasamba, ang Diyos na makapangyarihan. Ganyan ang nangyari mga kapatid. At talastas ko na hindi kayo pababayang yumaon ng hari sa Ehipto kung hindi sa pamagitan ng isang makapangyarihang kamay. Yan ang nangyari mga kapatid. Sa hindi pagpahintulot ng hari na sila'y makapag-ain sa Diyos. Dahil nga naman, 430 years silang naalipin pagkatapos hinihiling nila na makapaghandog sila sa kanilang Diyos. Ayaw ngayon payagan itong si Paraon ang mga Israel na umalis. Kaya dito mga kapatid, nagkaroon ng mga, sa pamagitan nga ni Moises, nagkaroon ng mga, ito yung mga salot. Nandyan yung tubig, naging dugo, ang mga isda ay nangamatay. Sunod yan, pagkaroon ng maraming palaka. Pagkatapos, si Paraon nagmatigas pa rin. Hindi pa rin pinayagan yung mga Israel na makapaglingkod o makapaghandog ng hain sa kanya. Nagkaroon pa ng salot sa kuto at langaw. Ganun pa rin, matigas pa rin si Paraon. Ano pang mga salot? Pagkakapisti ng mga alaga nila. Itong mga alaga nila mga kapatid, yung mga Egyptians lang. Nung nagkaroon ng peste ng mga alaga nila, ang naapektuhan lang yung mga alaga ng mga Egyptians. Yung mga anak ng Israel, walang kumbaga walang nangamatay sa mga alaga nilang mga hayop. Sumunod na salot. Ano yun? Yung pagkakaroon ng bukol. Hanggang sa sumunod yung malakas na ulan ng granizo. At saka yung isa pang salot, yung salot ng mga balang. At yung isa, yung wagas na kadiliman. At yung last na salot, yung sabi doon na yung panganay na anak hanggang kay Paraon, hanggang sa hari, hanggang sa pinakamaliit na hanggang sa alipin, panganay na anak. Ganon din yung panganay na anak ng kanilang mga alagang hayop. Kaya dito mga kapatid, sa hindi pagpahintulot ng hari na sila'y makapaghain, kaya ito ang kadahilan niyan kung bakit nagkaroon ng Pasko ng Diyos sa kanyang bayang Israel. At dito sa Exodo mga kapatid, may mababasa pa tayo dito, 4:22 hanggang 23. At iyong sasabihin kay Paraon, ganito ang sabi ng Panginoon, ang Israel ay aking anak, aking panganay. At aking sinabi sa iyo, pahintulutan mong ang aking anak ay yumaon, upang siya ay makapaglingkod sa akin. At ayaw mo siyang payaunin, narito, aking papatayin ang iyong anak, ang iyong panganay. At nangyari sa daan, sa dakong panuluyunan, na sinalubong ng Panginoon siya at pinagsikapang patayin siya. Ay, 23 lang. At aking sinabi sa iyo, pahintulutan mong ang aking anak ay yumaon, upang siya ay makapaglingkod sa akin. At ayaw mo siyang payaunin, narito, aking papatayin ang iyong anak, ang iyong panganay. Ito na yung last na salot. Yung panganay na anak ay mamamatay. Ganun din yung panganay na anak ng kanilang mga alagang hayop. Kaya maliwanag po mga kapatid, itong katanungan na ito, nagkaroon ng Pasko ng Diyos sa kanyang bayang Israel dahil nga sa dininig ng Diyos ang kanilang daing, ang kanilang kadalamhatian.
at sa hindi pagpahintulot ng hari na sila'y makapaghain sa Diyos. Kaya dito, ayaw ni Paraon na payaunin ang Israel upang makapaglingkod sa Diyos. Pero sabi nga ni Paraon, ang pumapayag na rin siya, pero ang gusto niya, kunting panahon lang at walang maiiwan sa kanilang mga alagang mga hayop. Pero ang sagot naman ng mga anak ng Israel na kung aalis sila at ganun sa kunting panahon lang at saka hindi nila madadala yung kanilang mga hayop, ang sagot nila, saan naman kami kukuha ng ihahandog sa aming Panginoon? Kaya dito mga kapatid, maliwanag na, kaya dito nagkaroon ng Pasko ng Diyos na mga nabasa po natin yan ang mga kadahilanan. Ngayon, dito sa katanungan ito, unang Romano, ano ang mga lituntunin na pinag-utos ng Diyos sa bayang Israel? Ito ngayon, may mga alituntunin na. Dito sa Exodo, pakinggan po natin. 12 hanggang 4. Ang buwang ito ay magiging sa inyo ay pasimula ng mga buwan. Siyang magiging unang buwan ng taon sa inyo. Salitain ninyo sa buong kapisanan ng Israel na inyong sabihin, sa ikasampung araw ng buwan ito ay magsisikuha sila ng saganang kanila, bawat lalaki ng isang kordero, ayon sa mga sambayan ng kanilang mga magulang, isang kordero sa bawat sambahayan. Dito mga kapatid, ito na yung inuutos ng Diyos na alituntunin, yung kanilang gagawin sa pagtupad nila sa Pasko na sinasabi ng ating Panginoon Diyos. Anong sabi dito? Magsisikuha sila ng isang kordero. Ang kordero, ang ibig sabihin nito, tupa o kay kambing na lalaki na wala pang higit ng isang taon. At ano pa, dito pa. At kung ang sambayan ay napakakaunti upang kumain ng isang kordero ay siya nga at ang kanyang kalapit na kapitbahay ay magsasalo-salo sa isa ayon sa bilang ng mga tao, ayon sa bawat tao na kumakain. Gagawin ninyo ang pagbilang sa kordero. Yan mga kapatid ang maliwanag na nabasa. Magsisikuha sila ng isang kordero. Dito pa sa 5:7, at inyong korderong pipiliin ay yung walang kapintasan, isang lalaki na 1 taon, inyong kukunin sa mga tupa o sa mga kambing, at inyong alagaan hanggang sa 14 na araw ng buwang ito, at papatayin ng buong kapulungan ng kapisanan ng Israel sa paglubog ng araw. Kaya dito, may kumbaga, kung may sinusundan silang kung ano yung pinag-utos ng Panginoon Diyos, yun na dapat nilang gagawin. Ano yun? Kordero, lalaki, paalagaan pa nila, at yung pagkakatay sa paglubog ng araw. Kaya dito pinapakita lang mga kapatid kung ano yung pinag-utos ng Diyos. Kung ano yung inuutos niya na gawin, yun dapat lang. Huwag mo nang dagdagan. Huwag mo nang kulangan pa kung ano yung pinag-utos. Kaya dito, maliwanag na nagampanan, nagawa ng mga anak ng Israel ang pinag-uutos ng Panginoon Diyos. Korderong pipiliin, walang kapintasan. At dito pa sa 12:11. At ganito ninyo kakanin, may bigkes ang iyong baywang,